Ito naman, kung makikita natin na turtle, bibigyan natin ito ng partial decoding or pag-analyze, ay kung titingnan natin, naka-forward looking siya or distance. Ngunit, meron siyang mata sa right side at sa left side ay nakapikit. Pero dito sa front ay mayroon siyang butas na sa atin lang partial decoding ay bibigyan natin ito ng kahulugan na mayroon siya dito X sa likod, mga ka-discover. Tapos ito ay isa siyang letter B nga baliktad. Ayan, no? Pag ganyan siya, letter B na tinuturo niya para siyang diamond na ang finished product. Ngayon, itong isang mata papunta dito at ito naman papunta dito looking at puro forward ang direction niya may 0. So 5 meter distance ang atin lang explore, mga ka-discover. So itong isa ay close at ito naman ay open na kabilang mata. Ngunit sa initial nating na decoding ay ito naman na sa kabila dito nga portion ay kamay siya or parang tao na kamay na naka-open o nagbababay, sabi daw ay code ito ng Yellow Man or Buddha, mga ka-discover. Ngayon, ito circle na ang kahulugan nitong dalawa may circle sa gitna sa ulo, enclosed or under the big rock na water level, mga ka-discover. Sa iba dito nga nagdidecode ay marami silang pamamaraan at saka maraming style ang pagbabari sa mga GIA, mga ka-discover. Kaya ito ay na-explore natin itong lugar na nasa harapan lang ang kanyang ang kanyang target na ito. Tayong forward nito basta itong turtle na atin ngayon na explore, mga ka-discover, ay itong mata nga naka-open nga papunta siya dito, papunta naman siya dito. Ito close ay ito naman ay may gitna na butas, saka ito mayroon siyang description na Buddha sign. Ibig sabihin sa isang lugar ay assorted siya, mayroon diamond, may amphinis, mayroon gold. Pag mga ganitong turtles, mga ka-discover, nga mayroon siya dito letter B. Ayan, puro ang tinuturo sa unahan 5 meters prospective target. So next tayo, ito lang yung pag-partial natin decoding sa turtle. Lilipat tayo dito sa isa namang markers. Ito, mga ka-discover, para siyang pyramid or alanganin. Kung mapapansin natin maigi ay pyramid siya dito, perfect. Ngunit ang pangalawang image nito ay hugi siyang Buddha. Ayan po, mga ka-discover, no? I-sketch lang natin ito gamit lang yung kamay kaya wala tayong ayan, Buddha sign siya nga meron siya dito holes na mayroong pilot na 3 nga cutted eyes. Ang ibig sabihin nito, right side spot under dito, another sign sa kabila, pero hindi na dito lalayo pag mga ganitong sign dahil wala siyang
markers na papunta ito lang sa gilid to the left nga ang ibig sabihin yan. Ngunit meron siya dito mga maliliit nga sign, ayan, nga ito pag ganyan, no? Ang ibig sabihin nito below, under, to the left. Dito ang direksyon, mga ka-discover, dahil dito sa maliit na sign. Ngunit at marami to dito naka-indicate na mga markers. Ayan, mayroon pa siya dito isa, no? Ayan, meron siya dito isa, ganon. Ang ibig sabihin down. Ayan yung kanyang ganito siya, no? Marami. Tapos mayroon siya dito circle na to the left direction, mga ka-discover. Down 1 meter to the left, and then meron butas under sa ating partial decoding. Ito 1, isa arrow papunta sa left, under, tapos deposit papunta dito, target cutted eyes. Sabi excellent marker na mayroon 3 din. Ito pilot 1, inulit lang 1, 2, papunta doon 2 meters daw to the left. Ngunit kung titingnan natin maigi itong Buddha sign or pyramids na alanganin, na meron siya dito sa likod indication or indicator, tama ba? Dagdagan na lang nyo yung pag-analyze na iba. Ito ay partial lang po natin. Meron siya dito Hachi. Pero kung atin i-decode nito ay ang finished product din ito. Tapos meron din siya dito engraved sa likod. Ang ibig sabihin is a water source or creek, ana. Itong mga sign dito sa bato. Ito klaro ito nga para siya number 8 or angkat precious stone. Maraming kahulugan ito. Kaya dinudouble na lang natin yung pag-analyze nga hindi magkalayo dito, mga ka-discover. Na napakaganda ito ng mga sign or legit talaga ito ng mga gawa ng tao. Kung titingnan natin ng maigi. Ayan, no? Marami kanina ito. No? Cutted eye, may 2 pillow. Tapos, mayroon ganito. Inulit lang natin. Tapos, mayroon down. Mga kanji po ito. So, marami tayo itong mga kahulugan na may substitute dito sa iba pa ng mga nag-analyze. Ito, sa akin, ito, analyzation partial ay nasa according to the book Treasure ang ating guideline para dito sa ating pag-decode. Kasi kadamihan ito ay itong mga picture na nakikita natin ay ayon sa ating mahabang pananaliksik. Ang mga ukit nga para siyang English na ganito, marumbi, no? Ay possible nga ang Japanese marunong na sila magsulat dahil nga sa nagpapaturo sila sa mga Pilipino na kanilang mga kaibigan noong World War II. Marami din kakampi na Pilipino nga nabihag nila. So ngayon, nagtuturo yung mga Pilipino tungkol sa mga salita natin sa mga Tagalog, kung saan man lugar ng lingwahe. Kaya alam na alam ng Japanese na magsulat. Ay sabihin, oy, bakit number 7? Marunong ba yung Japanese magsulat ang number 7 o B? Kasi ang kanilang B ay iba, is Japanese character. Ngunit natututo sila dahil nagpapaturo sila sa mga bihag ng mga Pilipino or napaw noong World War II. Kaya, at saka marami din kumampi na mga iba, lalo na nga yung mga sabayan, ay natututo sila doon at pinag-aralan nila yung mga salita.
kung asaan nakalagay sila o na-occupy ay marunong sila doon magsalita. Kaya nakakapagsulat sila ng English. Mayroon pa nga sa iba katulad ng mga German, ganon, mga ka-discover. Kaya sila, may mga nakasulat sa bato nga halo-halo, kaya ang hirap masukol dahil sa halo ang kanilang pagsulat sa mga stone or mapa, mga ka-discover. So sa ating pagpapatuloy ay napakaganda po ito ayon sa mga ninuno ay may sama-sama ng mga Pilipino. Hindi naman lahat ng Japanese noon ay sabi daw nga nilang matanda ay malupit. Natural lang na World War II ay talagang napakahigpit dahil sila na nga ang naka-occupy sa ating bansa. Ngunit ito lang ang aking may share mga ka-discover sa ating mahabang paglalakbay sa mga martyr, sa mahilig sa treasure hunters sa atin. Shout out po sa lahat, pati mga subscribers, viewers, mga katiid. Sana nasa mabuti po kayo kalagayan. Sa susunod naman muli nating pagbabalik sa ating partial analysis at decoding sa ating Discovery Channel. Huwag po makalimot mag-subscribe sa munting channel natin sa YouTube, Green Discovery. Marami po salamat. Bye-bye. Sa susunod muli na ating makikita.